Magandang tanghalingin po ay araw ng Huwebes, ikatlo ng buwan ng Marso, taong 2016. Narito ang mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pangulong Benigno Aquino III bibisita sa Cebu ngayong araw. Mas maraming presinto isa sa ilalim ng COMELEC sa random manual audit matapos ang halalan sa May 9. Ammonia testing isinagawa ng business park sa Carmona, Cavite matapos ang leak sa isang ice plant kahapon. Health advocates nanawagan sa mga tobacco company na mahigpit na ipatupad ang graphic health warning law. At mga residente sa Ripley, New York, inilikas matapos madiskaril ang isang tren na may dalang chemical. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, bibisita ngayong araw sa Cebu si Pangulong Benigno Aquino III upang pasinayaan ang mga proyekto doon. Mula sa Cebu City, may report si Gladys Tuabe, live. Yes, Gladys. Yes, maayong uso, Flor. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa Cebu dahil sa nakatakdang pagdalaw ngayong araw ni Pangulong Benigno Aquino III. Bukod sa Cebu, magtutungo rin ang Pangulo sa Mandawi para pasinayaan ang ilang proyekto dito ng pamahalaan. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Guadalupe Elementary School upang pasinayaan ang 4-story building na may 20 classroom. Matapos ito ay magsasagawa ng inspeksyon si Pangulong Aquino sa isinasagawang rehabilitasyon sa Cultural Heritage Site sa Cebu City. Kabilang dito ang Fort San Pedro na idinadayo ng mga turista at ang Basilica Minore del Santo Niño na nasira ng lindol sa Central Visayas sa taong 2013. Matapos ito ay makikipagpulong ang Pangulo sa mga lokal na opisyal ng Mandawi City na idarao sa Sports and Cultural Complex ng syudad. Samantala, bandang alas 6 ngayong gabi ay gaganapin naman ang Grand Rally ng Liberal Party na idarao sa Mandawi Sports and Cultural Complex. At yan muna ang ating live report gikan dito sa Guadalupe, Cebu City. Flor? Maraming salamat sa iyo, Gladys Tuabe, nagulat mula sa Cebu City. Narito sa Pilipinas ang minesweeper ng Japanese Navy bilang bahagi ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Narito ang report ni Rosalie Cos. 3 araw na mamamalagi ang Minesweeper Division 51 ng Japan Maritime Self-Defense Force sa Pilipinas para sa isang goodwill visit. Dumaong ito sa Pier 15 South Harbor, Manila kahapon. Ang Japanese captain na si Toshiro Takaiwa ang namumuno sa Division 51. Binubuo ng 2 sea vessels ang Minesweeper, ang Japanese ship na Uraga at ang Takashima. Pagdating ng Japanese Navy vessels, sinalubong ng mga delegado ng Philippine Navy ang kanilang Japanese counterparts. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga tauhan ng Philippine Fleet and Naval Sea Systems Command na makasakay sa 2 Japanese ships. Layo ng pagbisita sa bansa ng Japanese minesweeper na paigtingin ang ugnayan ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Usap po sila sa ating Philippine Navy para sa ano pang engagements na maaari nilang gawin para ma-enhance po yung ating Navy-to-Navy relationship. Hindi layunin ng pagkakaroon ng defense cooperation ng Pilipinas at Japan na palalain ang tensyon sa South China o West Philippine Sea, kundi upang isulong ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon at paigtingin pa ang maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasama ito sa mga traditional Navy-to-Navy activities na ginagawa between any forces or any naval forces between dito sa ASEAN at saka sa ibang karating lugar. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Pinayuhan ng DOLE ang mga bagong graduate sa high school at kolehiyo na mag-apply sa Job Start program ng ahensya. Mula sa Quezon City, may report si Darlene Basingan, live. Yes, Darlene. Yes, Flor, nang sagawa ng graduation ceremony sa Quezon City Hall ang DOLE at ilang partners ito para sa Job Start program graduates ng Quezon City. Layo ng Job Start program na bigyan ng technical at life skills training ang mga high school at college graduates o kahit mga undergrad na nahihirapang maghanap ng trabaho. Ngayong mag-graduation na, kinihikayat ng DOLE ang mga graduate na salo na ang mga nasa vulnerable sector sa sumubok pumasok muna sa Job Start. Funded ang Job Start ng Asian Development Bank at Bansang Canada.
Ang DOLE naman ang nagpapatupad nito. 2015 pa ito nag-umpisa, ngunit hanggang ngayon ay pilot program pa rin ito sa bansa. Ayon sa DOLE, inaantay pa nito ang pagpasa ng job start bill sa Kongreso at ang tuluyang pagsasabatas nito nang sa gayon ay mapondohan na ito ng tuluyan ng pamahalaan at full implementation na. Flor? Maraming salamat sa iyo, Darlene Basinga, nagulat mula sa Quezon City. Ipinahayag ng Land Transportation Office o LTO na ngayong buwan na i-release sa wakas ang matagal na nabimbing mga bagong plaka ng mga sasakyan. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson, live. Yes, Mon. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Mon Hocson. Nagsagawa na ng testing sa hangin ng mga otoridad sa lugar ng ammonia leak sa isang planta ng yelo sa Carmona, Cavite. Kahapon ay umaabot na sa 40 empleyado ng Polytrade Sale Golden Mile Business Park ang isinugod sa ospital matapos na makalanghap ng tumagas na ammonia mula sa planta ng yelo. Narito ang report ni Jerwin Kulubong. Hinihintay na lang ng Bureau of Fire Protection ang resulta ng isinagawang ammonia testing sa hangin kagabi sa Polytrade Sale Golden Mile Business Park sa Carmona, Cavite. Bunsod ito ng pagtagas ng ammonia sa isang condenser ng planta ng yelo kahapon ng umaga. Nasa 40 mga empleyado ang isinugod sa ospital kahapon matapos makaranas ng paninikip ng dibdib dahil sa nalanghap na kemikal. Agad namang pinauwi ang mga pasyente nang bumuti na ang kanilang pakiramdam. Sakit ito sa dibdib. Okay na. Sa ngayon, wala na talaga. Pero to be sure, nag-required ako ng conduct for testing at measurement of ammonia. Ito din ang ginagamit sa na-collapse na pangpagising. Pero pag too much naman yung ammonia, may tendency na nahihilo ka. Tiniyak naman ng BFP na sakaling ammonia-free na ang hangin ay agad nilang pababalikin sa trabaho ang mga empleyado sa Polytrade Sales and Services Incorporated. Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tingnan natin ang ulat ni Mon Hocson kaugnay sa pahayag po ng Land Transportation Office o LTO na ngayong buwan na i-release ang matagal na nabimbing mga bagong plaka ng mga sasakyan. Mon? Sa susunod na linggo ay posibleng maayos na ng importer ang mga bayarin sa migit 600,000 plaka na nakabinbin sa port area sa Maynila. Hawak ngayon ng Bureau of Customs ang 11 container na puno ng mga plaka ng sasakyan na na-hold sa port area matapos itong ideklara ng private importer na abandoned. Ayon kay BOC Commissioner Alberto Lina, aabot ng 40 million pesos ang kailangang bayaran ng Power Plates Development Concepts Incorporated para ma-release ang mga plaka. Nasa 100,000 na mga backlog ng LTO sa mga plaka at inaasahang mareresolba na ito simula ngayong buwan. Ayon naman sa Land Transportation Office, walang koneksyon ang na-issuing notice of disallowance ng COA sa pagbabayad ng mga duties and taxes ng private importer sa BOC. Kapag nabayaran na ito ng importer, sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo ay maire-release na nila ang mga plaka sa mga nag-apply. Sa ngayon, hindi mo na maniningil ng fee ang LTO sa mga kumukuha ng bagong plaka mula nang ipag-utos ng COA na itigil ng LTO pagbabayad sa supplier. 2 buwan na nakakaraan ang mag-file ng motion for reconsideration ng LTO na humihiling sa COA na i-lift ang notice of disallowance. Lakay? Maraming salamat, Mon Hocson. Nag-uulat mula sa Quezon City. Mas maraming presinto kumpara sa mga nakaraang eleksyon ang isa sa ilalim ng COMELEC sa tinatawag na Random Manual Audit matapos ang halalan sa Mayo. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare, live. Victor. Lakay 715 clustered precinct ang isa sa ilalim ng Commission on Elections sa Random Manual Audit pagkatapos ng halalan sa May 9. Mas pataas ang nasabing bilang kumpara noong 2013 elections kung saan nasa 234 clustered precincts lang ang isinailalim sa RMA. Ayon kay COMELEC Commissioner Louis D. Lugia na siyang pinuno ng RMA Committee ng COMELEC, nagpasya silang mas damihan ang presinto sa isa sa ilalim sa manual audit upang matiyak na katiwa-tiwala ang ilalabas na resulta ng vote counting machines. Sang-ayon sa batas, at least isang presinto sa isang legislative district ang pipiliin ng COMELEC para isailalim sa RMA. Subalit ayon kay Commissioner Gia,
May mga distrito ngayong 2016 elections na mas maraming presinto ang idadaan sa random manual audit. Ayon kay Gia, batay sa pag-aaral, sapat na ang 700 presinto upang i-represent ang 92,000 clustered precincts ngayong darating na halalan, basta't random ang pagpili sa mga ito. Makakatuwang ng COMELEC sa pagsasagawa ng random manual audit ang NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. Noong nakaraang halalan, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang katuwang sa pagsasagawa ng audit. Lahay. Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat mula sa Commission on Elections. Nanindigan naman ang Sandigan Bayan na hindi ito magpapa-impluwensya sa magiging bagong Pangulo ng Bansa sa pagdedesisyon sa mga kasalukuyang kaso na hawak nito. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Hindi magpapa-impluwensya ang Sandigan Bayan kahit sinong presidente, politiko o sino mang akusado. Ito ang ipinahayag ni Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutang-Itang nang matanong siya kung mayroon bang lumalapit sa kanila para humingi ng pabor sa kanilang mga kaso. Ayon kay Tang, hindi siya nag-entertain ng kahit kamag-anak, kapatid o kaibigan hinggil sa isang kaso. Aniya ng General Korte, hindi para sa isang administrasyon at kahit pa magpalit ng presidente sa susunod na taon ay hindi sila magbibigay ng special treatment sa mga kaso o mag-aabsuelto ng kahit sino dahil lang sa pressure o influensya. Din nitang sa ebidensya sila nagbabase kung ipo-convict o i-absuelto ang isang akusado. Si Justice Tang ang chairperson ng 3rd Division na kumahawak sa 970 cases, ang pinakamarami sa 7 division sa Sandigan Bayan. Kabilang sa kaso sa division ni Tang ang PDAP-Lang case si Senator Juan Ponce Enrile, ang graft case ni dating Makati Mayor Elisa Binay at ang kakasampalang graft case sa anak niyang si dismissed Makati Mayor Yun Binay. Ayon kay Tang, huwag na sanang subukin nila Binay na lumapit o subulan sa kahit anong paraan ng Sandigan Bayan dahil hindi naman nila ito tatanggapin. Anila, walang sino man ang makakadikta sa Sandigan Bayan at ang trabaho nila ay magdala ng justisya. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Umabot na sa mahigit na 1,500 ang nahuling lumabag sa COMELEC gun ban simula noong Enero. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Leia. Magandang tanghali sa Lakay. Patuloy nga nadadagdagan ang lumalabag sa COMELEC gun ban simula noong January 10 sa pagsisimula ng election period. Base sa datos ng PNP, nasa 1,692 na ang naaaresto kung saan 1,630 ang sibilyan, 12 ang pulis, 6 ang sundalo, 1 ang BSP personnel, 15 elected at government official, 21 ang security guards, 2 CAFGU, 5 mula sa ibang miyembro ng law enforcement agency. Pinakabago sa pulis na nahuli ay si PO1 Regine Asuncion na naaresto sa Caloocan. Nasa 1,251 naman ang nakumpiskang armas, 15,255 na mga deadly weapons, 6 na pong firearms replica, 479 na pointed weapons, 86 na granada, 144 na ibang pampasabog at 14,486 na mga bala. Paalala ng pamunuan ng PNP, iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal tulad ng baril at mga bladed weapon upang hindi makasuhan, lalo na't mas paiigtingin pa nila ang mga inspeksyon sa pamamagitan ng mga checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa habang papalapit na ang halalan. Hindi rin aniya ligtas ang iba pang miyembro ng law enforcement agency na nagbibitbit ng baril nang hindi nakasuot ng uniforme. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Nanawagan ang mga health advocate na mahigpit na ipatupad ng mga tobacco manufacturer ang graphic health warning law sa mga pakete ng sigarilyo. At mula sa Quezon City, may report si Joe Anano, live. Yes, go ahead, John. Waila, nagtipon-tipon nga ngayon dito sa Quezon City Circle ang ilang mga health advocates ngayong umaga upang ipanawagan nga sa mga tobacco companies ang mahigpit na pagpapatupad ng graphic health warning law kasabay nga ng unang araw ng implementasyon ng batas na ito. Ngayong araw, March 3, ang pagsisimula ng pagpapatupad ng naturang batas kung saan lahat ng packaging na imamanufacture ng mga sigarilyo ay kinakailangan gumamit na ng bagong disenyo. Sa ilalim ng batas, 50% o kalahati ng ibabang bahagi
ng bawat pakete ng sigarilyo ay dapat na magtaglay ng mga larawan na nagpapakita ng masamang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan ng isang tao. Ang sinumang tobacco company na lalabag sa batas na ito ay maaaring pagmultahin ng 500,000 pesos para sa first offense at 1 million pesos naman para sa second offense. Habang ang third offense penalty naman ay maaaring abuti ng hanggang sa 2 million pesos at posibleng makulong ang may-ari ng hindi bababa sa 5 taon na maaari ring humantong sa tuluyang pagpapasara ng establishmento. Katulad ng sin tax law, layon rin ng graphic health warning na bigyang babala ang publiko hinggil sa panganib na idinudulot ng paninigarilyo at mapababa ang bilang ng mga Pilipinong namamatay dahil sa sakit na idinudulot nito. Sa ngayon nga, Waila, ay uumpisahan na ang pagbabago sa disenyo ng mga pakete ng sigarilyo. Habang pagsapit naman ng November 4, lahat ng mga sigarilyong ibebenta sa merkado ay kinakailangang nakaalinsunod na sa panuntunan ng graphic health warning. Muna ang latest, balik sa Waila. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, mula sa Quezon City. At para pa rin po sa ating health update, nagsasagawa na ng kaukulang hakbang ang Mexico sa paglaban sa influenza outbreak. Ayon sa mga health authority, ang influenza outbreak ay bunsod ng naantalang pagpasok ng winter na naging dahilan ng mababang temperatura sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 2,818 ang kumpirmadong influenza cases sa buong bansa. Sa bilang na ito, 78 na ang namatay. Mas mataas ito ng 11.8% kumpara ng nakaraang taon. Karamihan sa kaso ng influenza ay naitala sa Mexico City. Sumunod ang Jalisco, State of Mexico, Nuevo Leon at Tlaxcala. Nagdulot ang influenza outbreak ng panic sa buong Mexico kaya inirekomenda ng health at education officials na alamin ang mga batang may sakit at kaagad na gamutin upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Upang maalis ang pangamba ng mga mamamayan, sinabi ng mga health officials na may sapat na supply ng gamot ang mga pampublikong ospital. Sakaling kulangin, maglalabas pa ng stock ang pharmaceutical company na gumagawa ng gamot sa mga botika. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Pagka naghahatid kayo dun sa mga estudyante sa PUP? Mga 5 minutes. Ako na yan, ma'am. Natatakot ako, Mang Paul. Hindi na lang titingin sa baba, okay? Mas madali po kasi kung magbangka ka. Iwas sa traffic. Tsaka mura pamasahe sa amin dito. Ang layo-layo ng ilog, 5 piso lang. Sa darating na finals game ng UNTV Cup, higit sa hardcourt basketball action ang inyong mapapanood. Hatid namin ang fun-filled entertainment with performances by Sasa Dagdag, Ella Nympha, Reynan Dalanay, Esang De Torres, Laika Gayranon, and Daryl Ong. Don't miss the fun and excitement. March 7, 2016 sa Smart Araneta Coliseum. UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Tuwing Huwebes ng gabi, matuto ng mga tips at aral sa buhay mula sa Easy Lang Yan, 6:30 p.m. at Istorya, 7 p.m. Ito ang Intelligent Primetime TV sa UNTV. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, humihingi ng tulong ang mga overseas Filipino workers na naghihintay ng kanilang visa sa Kish Island sa Iran dahil wala nang makain at pambayad sa hotel. Narito ang report ni Ana Maravilla. Ang Kishim at Kish ay mga lugar na sakop ng Iran kung saan maraming expats ang nag-e-exit dahil ito ang pinakamalapit at pinaka-affordable na lugar upang mamalagi habang naghihintay ng visa patungo sa UAE.
Ayon sa datos ng pamahalaan noong February 2015, tinatayang aabot sa 3,000 Pilipino ang nag-exit sa Kish Island sa Iran, sa Al Buraimi at sa Kasab sa Oman. Sa kasalukuyan ay marami pang mga kababayan natin ang nananatili sa Kish at Kishim na naghihintay ng kanilang mga visa. Kaya naman nanawagan sila sa kanilang mga ahensya na gawa ng paraan na makapunta sa UAE upang makapagtrabaho na o makauwi sa Pilipinas. Wala po kami makain dito. Wala na, pinapaalis na. Kahit na po ako, pinapaalis na ako ng hotel kasi hindi ako nakabayad. Hindi namin alam kung anong dapat namin gawin. Kami po ay galing po sa Kish Island. Ngayon po ay nasa Dubai po kami upang mag-connecting flight going to Pilipinas naman po. Kami po na magkakasama po na nandito po ay kasama po na-stranded po sa Iran, sa Kish, Iran. At ang nangyayari po ngayon, pasalamat, sobrang nagpapasalamat po kami kasi nandito na po kami pa going back home to Philippines na po. Ang concern lang po namin talaga po, nag-aalala po kami dun sa mga kabayan po na naiwanan po sa Kish. Ayon sa konsulado, simula pa noong January 1 ay hindi na kinakailangan na mag-exit sa Kish, Kishim o sa Oman ang isang expat sa bansa upang magkaroon ng bagong visa. Sa halip ay pinagbabayad na lamang ng tinatayang 570 dirhams o 6,840 pesos para sa bagong visa. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng konsulado ng Pilipinas sa Dubai sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran sa Iran upang patuloy na mamonitor ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Kish at Kishim. Which is outside our jurisdiction. It is under the jurisdiction of the embassy in Tehran because Kishnya is in Iran. So it is our embassy in Tehran that monitors the plight, the situation of all our Pinoys there in Kish. And every now and then, we communicate with Tehran kung meron man nangyayari doon, na may family members sila dito. Isa sa pinangangambahan ng mga Pilipino sa Kish ay ang mga isyong lumalabas tungkol sa usapin ng bansang Iran at Saudi. Kaya naman nagpahayag ang konsulado na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa DFA. We are in touch with one another, all our embassies. As far as contingency plans is concerned, we continually update them. But as to whether we have an advisory for evacuation, no, that's not in the offing so far. Mula dito sa Dubai, Ana Maravilla, UNTV News Worldwide. Tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng ari-arian na napinsala ng sunog sa Malabon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Naabo ang nasa 50 bahay sa 2 oras na sunog sa Gabriel Dos Street, Barangay Hulong Duhat sa Malabon City pasado alas 8 kagabi. 80 pamilya ang apektado sa sunog na ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection Malabon, nagsimula ang apoy sa tahanan ni Jamay Bautista, ngunit hindi patukoy kung ano ang sanhi nito. At mabilis kumalat ito dahil malakas ang hangin sa lugar at gawa sa light materials ang mga bahay. Nahirapan naman ang mga bumbero na maapula ang apoy dahil isa lang ang daanan at makitid pa ito. Kasi kinapos tayo ng supply ng tubig. Mahirap po dahil malilit ang kanyo. Tayo mga bumbero na. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog at naideklarang fire out alas 10:20 ng gabi. Tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng naabong mga ari-arian. Wala namang napaulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Patuloy namang inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Reynante Ponte, UNTV News Worldwide. Inilikas ng otoridad ang mga residente sa bayan ng Ripley sa Western New York matapos madiskarilang isang tren na may dalang hazardous chemical. 16 na bagon ng Norfolk Southern Train ang nadiskaril at 2 sa bagon ay may tumagas na ethanol. Dahil dito kaagad na inilikas ang mga nakatira sa mahigit sa 50 bahay na malapit sa insidente. Wala namang nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan na rin ang sanhi ng pagkadiskaril ng tren. At balita pa rin sa labas ng bansa, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol
ang west coast ng Sumatra Island sa Indonesia kagabi. At dahil sa lakas ng lindol, kaagad na lumikas ang mga residente ng Padang sa mas ligtas na lugar sa pangambang magdulot ito ng tsunami. Naging dahilan din ang lindol na pagbigat sa daloy ng trapiko. Sa isang local hospital, pansamantalang inilikas ang mga pasyente doon. At ayon sa US Geological Survey, naitala ang epicenter ng lindol sa layong 103 kilometro timog-kanluran ng Padang at may lalim na 10 kilometro. Makalipas ang 2 oras ay tinanggal na ng Indonesia at ng Australian authorities ang tsunami alert. Sa ngayon ay wala pa naitalang nasuwi o nasugatan sa lindol habang patuloy pa rin na nararamdaman ang mga aftershocks sa ilang bahagi ng bansa. Noong 2004 ay niyanig ng magnitude na 9.15 na lindol ang bansa ng Indian Ocean at nagkaroon ng tsunami na may taas na 57 talampakan at pumatay ng mahigit na 100,000 katao. Maraming problema ngayon ng Mandaue City Government kung paano bibigyan ng financial assistance at may re-relocate ang mga nakatira sa mga bahay na gigibain dahil sa pagsasaayos ng Mandaue-Mactan Bridge. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Nagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay na kailangang i-demolish dahil tatamaan ng pagkukumpuni sa Mandaue-Mactan Bridge. Kasama sa ocular inspection ang Housing and Urban Development ng Mandaue City, Department of Public Works and Highways at kontraktor ng pagre-repair ng tulay. Batay sa isinagawang inspeksyon, nasa 53 bahay ang maaapektuhan ng demolisyon. Gayunpaman, sinabi ni Tony Pet Juanico ng Housing and Urban Development, problema ito dahil wala pang nakalaang financial assistance at relocation site ang pamahalaan ng Mandaue sa mga maaapektuhang residente. Ang national agency like DP, WH is niingon gid sila verbally nga wa sila kahatag ng financial assistance. Ngunit ayon kay Juanico, pinag-iisipan na ang gagawing solusyon sa problemang ito ng Mandaue government. No, ba mo nakaroon kita ang atong opisina ron in collaboration sa national agencies na ningkamot og maayo kung unsay atong assistance mahatag. Balak ng Housing and Urban Development Office ng syudad na kumonsulta sa mga abogado kung ano ang dapat na gawin. Dahil base sa pahayag ng DPWH, wala itong maibibigay na financial assistance sa mga residenteng maaapektuhan ng demolisyon. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Magtatayo ng mini hydro power plant na nagkakalaga ng mahigit na 1 bilyong piso sa Nagilian, La Union. Narito ang report ni Grace Doctolero. Ngayong taon sisimulan ang konstruksyon ng 1.5 billion pesos mini hydropower plant sa bayan ng Nagilian, La Union. Ayon kay Sangguniang Bayan Member at Committee on Infrastructure Danilo Soriano, malaki ang may tutulong nito sa problema sa elektrisidad sa Nagilian at mga kalapit na bayan. Kayang mag-produce ng mini hydro ng 8 megawatts na sobra pa sa 6 megawatts na kasalukuyang konsumo ng Nagilian. Yung mga transmission costs, yung mga ganun, baka mawala na yon. So, yun ang namin din, target namin. And there will be a continuous supply of electricity or power. Makakatulong din ang naturang planta sa mga magsasaka na may problema sa patubig. Magsisilbi rin itong flood control upang hindi bahain ang mga mababang lugar tuwing tag-ulan. Plano ring i-develop ang lugar na ecotourism site na maaaring pasyalan ng mga turista. Yun nga, yung tubig, may impound, magkakaroon ng mas malakas na tubig para sa irrigation, magkakaroon ng mga livelihood, ecotourism, gaganda yun. Bago inaprubahan ang konstruksyon ng mini hydropower plant ay nagkaroon muna ng konsultasyon sa mga katutubo sa lugar. Tatagal ang konstruksyon ng proyekto ng lokal na pamahalaan ng Nagilian at Overpower Technology sa loob ng 5 taon. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Ang manalo ng Team Gold sa Summer Olympics at hindi ang personal na karangalan ang prioridad ng Japanese Olympic gymnast na si Kohei Uchimura. Ito ang ginawang pahayag ni Uchimura sa interview sa kanya habang nag-iensayo kasama ang kanyang teammates. Malaki ang pagkakataon ni Uchimura na magwagi ng back-to-back Olympic all-around title sa Rio de Janeiro sa nakalipas na 40 taon. Nanalo si Uchimura ng silver medal sa all-around event sa Beijing Olympics noong 2008.
Makalipas ang 4 na taon sa London Olympics ay naka-gold siya sa all-around. Aminado si Uchimura na ang China ang mahigpit nilang kalaban para sa gold, gayon din ang United States at Great Britain. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo, Floor at Lakay. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako po si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.